Welcome again to Coffee Break. Good morning, good morning. I am Sis Good morning. Clemen, 99B, Apo Alpha Delta, Apo San Sebastian College, Recoletos, Manila. And together with me, go Brad ahead. Knowers, No Pressure, 96B, Alpha Delta. Who do we have today, Brad? O, teka, nasa muna yung kape mo? Ay, ito, syempre. Oh, coffee break eh. Di ba? Favorite ko to eh. Kasi Yun. regalo sa akin to eh. Okay. Teka, bago yung ganap natin, invite uli natin yung ating mga ka-coffee break. Please subscribe. Okay? Kasi meron na tayong 15. 15 subscribers. Okay? Road to 1 million. Alright? Parang mahaba-haba pa yun yung gagawin natin. Ayun. Kaya anyway, itong bisita natin ngayon, medyo matindi to, sis. Speaking of sis, siya lang naman ang nag-organize ng Soro sa Alpha Delta. Siguro naman, kilala mo yun. Di Kaya ba? nga wala akong pakialam kahit 15 lang yung subscribers natin eh. Kasi ang gusto ko lang naman talaga makapag-interview at wala nang iba pa ganon. Tama. Correct. Anyway, batch 76 ng Lambda chapter. So, without further ado, let's have a coffee break kay Sis Evangeline Jeff Galang. Cheers. Pasok, sis. Sis Jeff, good morning. Good morning sa dyan. Tapos, Morning. good afternoon at saka good evening naman doon sa iba pang mga makakanood nito all around the globe. Good Sis morning, Jeff, sis. Good yan. morning, Brad. Ito sis ay ginawa namin. This is just a concept, an idea. We put together, tapos para sana yung indoctrination, kahit syempre hindi naman tayo palaging nandito eh. Alam niyo yun, parang 20, 30 years down the road, meron tayong reference, recorded, ganon. Tapos, pwedeng iparinig at gamitin sa indoctrination sa mga susunod pang generation. At dahil dyan, gusto rin, ang ganda kasing ano eh, dito maririnig namin yung mga hindi namin narinig sa mga lords namin before, ganyan. Kasi dito makakapagtanong kami, we get to know you more, tapos we get to continuously learn from senior sis and brads, ganon. So, Actually, dito sa interview namin, alam mo, napapagtagpi-tagpi namin yung istorya nung isa, karugtong pala istorya nito. Ganun. Kaya pang seven ka napakaganda. na sis. Yeah. Pang seven Pero na ng teka, episode eh. oo. Pero teka sis, medyo ano mo yung camera. Yan, para makita ka kasi napuputol. Ayan. Napuputol. Okay. Basta makita ka lang. Yun. Okay. Alright, go ahead, sis Clem. Sis, ilang taon ka ba nung 1976 nung pumasok ka sa Lambda? 17. 17 din. Parang Uy! dalawa na silang 17, pati si Brad Dante, no? Oo, kanina. Yan. 17 din si Brad Dante. Tapos sis, Nung alam sinabi niya. ko, marami kayong magkakapatid na sumali sa Apo eh. Sino ba yung unang sumali? Ako tsaka yung ate ko, kasi magka-batch kami. Sa Lambda Tapos, rin? oo, sa Lambda. Tapos yung brother ko sa Beta Sigma. Tapos yung dalawang sister ko, Alpha Delta. Tapos yung bunso namin, FNU. So, Apo anim kami. family. 6 kayo, pero kayo nung sister mo ang nauna sa Lambda 76. Eh Magka-batch de, kami. anong sabi nung mga magulang nyo pag uwi nyo nung pasado ka na? Wala. Okay lang sa kanila. Alam mo, sa totoo lang, parang mga apo yung mga nanay-tatay ko eh. Pero hindi sila Oo. kasali. Hindi. Talagang Ah, sila, kasi nakita nila yung samahan namin, yung samahan natin ba na higit pa sa magkakapatid. Kaya Yun. nakikita na Totoo. nung pumasok kami, sila pa nga yung pag may mga nilalabhan ng mga damit, iuwi, ipapalaban ng nanay ko.
Oo, ganun, Buti, ganun sila buti sa very video. open sila sa ganito, tas naiintindihan nila dahil nga siguro nakita nila yung Nakikita samahan. kasi, nakikita kasi nila sa totoo lang. Kaya parang yung mga brothers and sis, parang magulang na rin nila yung mga parents ko. Talagang nakakatuwa. Ah, makita. Saan nyo ito na-discover? Paano nyo nalamang may nag-exist na apo na fraternity Kasi sorority? nung freshman ako, siyempre di ba yung mga, pag nag-enroll ka, sa malapit sa registrar, meron dong group na nag-a-assist ng mga estudyante, kung anong kailangan mo, yung nga, kung may mga itatanong ka, paano mag-enroll, ganyan. Tapos nakita ko, member sila ng APO, kasi mga naka-t-shirt sila eh. Tapos yung freshman orientation namin sa grandstand, lahat ng mga officers, o mga head ng mga, lahat ng organization ng Lasal Araneta, nagsasalita. Tapos, yung Apo, doon ako na-impress. Bakit? Iba, Teka, iba sis, yung dating. sandali, yung camera mo muna medyo napuputol yung, yan. Ganun. Okay, go ahead, sorry. Oo. Yan. Yun. Tapos, Ba't ka so after na-impress? nung orientation, tag-usap ko ng ate ko, halika hanapin natin saan natin makikita. Hinanap namin, dinala kami doon sa Sampisanan. Na nagkataon naman, yung head ng Sampisanan, yun yung Brad. Apo din. Yung Sampisanan, yun yung Ano yun? organization ng mga president ng lahat ng organization sa Lambda. Oo. Tapos yung Brad, siya yung head. Siya yung president. Ganun. Eh, Tapos nung kinausap kami, in-interview kami magkapatid, ganyan. Tapos in-schedule yung namin, presentation, ganun. Tapos doon na nagsimula. As eh, baptism na. Oo. hindi, pero paano ka napasok ng Alpha Delta? Nag-enroll, Ah, lumipad kasi ka? sa totoo lang, ayaw ng nanay ko na doon ako pumasok. Nagkataon lang na sinamahan ko yung ate ko na mag-enroll. Ang usapan, after niya Oh, mag-enroll, samahan niya naman ako sa recto. Ganon. Kaso nga, nung napasama na nga ako doon, nag-enroll na rin ako kasi syempre, dala ko na yung pang-enroll ko eh. So doon ako nag-enroll. Ayaw ng nanay ko. Nung ano, sabi ko, sige na nga, alis na nga lang ako dito sa Lambda. Punta ako ng San Sebastian. Ayun. Alam mo yun. tol, si Sis Jeff, active na active Hmm. pa rin siya lalo sa Apo Seniors. E Oh, de sa talaga? mga services, ganyan. Sa dami ng mga services na na-attendan mo, umpisa pa nung 1976 hanggang ngayon 2025. Ano naman yung service na sobrang mong na-enjoy gawin? Na-enjoy ko. Oo. Yung tawag dito, lalo na yung mga may kalamidad, yung tumutulong kami. Kasi lahat ng klase, yung buhay ng tao, nakikita mo di ba? Minsan naiisip mo mabuti na yung ikaw yung tumutulong kaysa ikaw yung Totoo. nandoon yung Totoo yun. sitwasyon nila, Mhm, mhm. di ba? Totoo. Tapos yung nagpapakain ka, di ba? Kasi nung usong-uso sa atin yung may mga feeding program tayo di ba? Tapos yung mga medical dental, malaking bagay yan, masaya. Yung ginawa natin sa Batangas, 'di ba? Nakakatuwa na Mhm. nakikita mo yung tao na natutuwa sila na tinutulungan mo sila, na nandoon ka tapos sa kanila isipin mo yung buhay nila na gano'n na at least nabuti pa tayo na maayos na hindi tayo inabot ng gano'ng kalamidad. Yeah. Kasi either Tama. ikaw yung tutulong or ikaw yung Yeah. tutulungan eh. Oo. Pag ikaw tumutulong, laking bagay yun. Mabuti na yung ikaw Iba na yung yung pakiramdam tumulong mo kaysa no? yung Pag malamay nakikita mo yung din. ngiti nila. Oo, 'di ba lalo na yung mga bata, no? Tapos yayakap pa sa'yo. Totoo. Yeah. Parating kayo, yayakap sila, no? Kasi alam nila na inire-ready mo na yung mga lugaw, yung mga spaghetti, ganyan. Ang saya-saya Priceless. na. Priceless. Nakakatuwa. Sis, dahil doon, kung meron ka pang gagawing service na hindi mo pa nagagawa or kung ikaw mag-spearhead, given the chance na pwede kang mag-spearhead, anong service ang gusto mo sanang maisakatuparan? Yung sana, gaya sa school natin, yung meron tayong mapag-aaral. Mm, Walang-wala. correct.
Tama, tama. Nagkaroon tayo ng Isa sa scholar. mga ano kaya, Kahit magsimula tayo sa isang estudyante, di yeah, ba? scholarship. Oo. Kasi malaking bagay yun. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, ang hirap magpaaral ngayon. Kasi yun nga lang, di ba? Ang hirap talaga ng buhay natin ngayon. Hindi gaya nung dati, nung tayo mga estudyante, di ba? Oh. Tama yan. I-ano natin yan. Ilalagay natin yan. Isasanggunin natin yan sa Pangulo. Kay, kay Pangulong JD. Magkaroon tayo ng Yan ano, natin yan. di ba? Ayun. Take note. Isang simula Tama tayo yun. sa isang SR. Di ba? Tapos yung kung napagtapos natin siya, siya naman yung gagawa ng paraan na dumami sila, di ba? Yeah. Na tutulungan din naman natin, syempre. Yeah. Mm. Yung ano. Tama yun. Tama yun. Ganun. Ikaw man, Brad Bombi. Pero, well, piggyback dun sa sinabi niya, pero may requirements. Yung kukunin mo, halimbawa, yung worthy na yung karapat dapat, matalino, masipag. Para hindi rin masayang. Oo, yung diba? kung ano yung mga requirements as yung sa scholarship and all that. Pero maganda yan, sis. Ano ako dyan, 100% sinusuportahan ko yan. Maganda yung ano. Tsaka sana, so, yung ang ano natin, yung kung meron tayong anak ng kapatid natin, ang mabigyan natin ng priority, yung anak ng Brad or ng sis na karapat-dapat. Di ba? Pwede. So, syempre, kung may makita naman tayo na talagang karapat-dapat na tulungan natin, bakit hindi? Di ba? Kasi wala naman tayong pinipili di ba? Basta as long na natutupad na yung mga requirements natin, tulungan natin. Pero alam mo, napansin ko dito, yung mga naging anak ng mga brad and sis natin, pinagtataka ko, bakit hindi nila pinag-e-enroll sa Alpha Delta? Di ba? Yung mga yung mga kilala ko na wala pa ako actually ngayon na nakikitang anak na nandun. Ewan ko siguro tol kasi yung baka kasi may course din na preferred yung bata tas wala sa Baste. Kaya ayun si. Oo. Ngayon may nursing na sa Baste eh. Huh? Dati meron na. May nursing na. Criminology. Oh, diba? Meron din. Dati wala eh. Meron na din. Bago lang? Bago lang tol eh. Nung narinig ko siya yan, last year pa. Oo. Nako. Nursing, maraming soro dun. Totoo. Recruitment dun. Pero pag balik tayo sa sis, yung nung inorganize mo yon, di ba? Ilang taon bago nagsimula ang soro natin after you? So nag-start tayo ng 78, nagsimula tayo sa isa, sumunod 3, tapos yun, nagsunod-sunod na yun. Oo. Okay. Tapos, nung 82, si Malen, nung nirikot ko, nawala na ako noon eh. So siya na yung nagpatuloy. Okay. Siya yung nagtuloy. Tapos, naging best sorority pa tayo ng 1986. Oh, see? Oo, pa yan, ilagay mo yan, isulat mo yan, yung mga importanteng naririnig natin. Na, thank you dito. Ginawa yan ni Malen. Talagang pinagsikapan niya yan na 1986. Yung mga services noon, di ba? Services sa school. Tsaka yung sa labas ng school natin, di ba? Yung kay Mrs. Hernandez noon. Siya talaga yung nag-ano noon, si Malen. Pero sis, nung panahon nyo, konti lang ba talaga ang soro? Kahit sa Lambda o sa mga iba. Kumbaga, hirap bang makarecruit? Ay, hindi. Kasi sa Lambda, recognized kasi. Magkaiba. Kaya doon, pagpapasok kayo, may mga 50, 30, ganyan. Oh, ang dami. Hindi kasi sa Alpha Delta na alam mo naman, yung mga pare, mga di ba? Siguro kami yung mga girls noon sa isang klase, mga 5 kami. That time mga ganon. So sabi ko nga, ay, ano ba to? Wala akong para panay brad ang kasama ko. So tinanong ko kung sino yung
older brad natin na ano, Sino na na-meet mo? activist. Unang-una doon. Doon. Sa Alpha Delta. Sila If you Ross can remember. Navarro. Sila Ross Navarro. Sila Okay. Boyet Reclusado. Oh, Yan. Boyet Yan. Reclusado? Tapos nung nagkikipag, ano na ako sa kanila yan, sila Cesar Noche. Okay. Sila yung mga nandiyan, sila Nick Domingo. Yan yung mga marami. Kahit si Judge Bote, inabot ko rin siya doon. Sila Dante. Oo, Okay. yung mga time na yon enrolled pa sila eh. Yeah. Ano. Yeah, Put the tama title sa final thoughts, 3 minutes. okay. Hindi, pero iyan ko muna. I think we still got time. Tama yung sinabi ni Brother Dante na ang ratio ng babae, lalaki is talagang Malayo. mas malamang sila. But anyway, sige. Final thoughts mo, Sis Clem, for Sis Jeff. Kasi sa case ni Sis Jeff, pabor na pabor yung parents dahil nakita nila nagkaroon sila ng visibility kung ano ang apo. So, sa mga parents ng mga sasali pa, like from now going forward sa future, halimbawa sinabing apo, ano dapat ang unang papasok sa isip nung makakarinig, lalo na dun sa mga parents? Na dapat napapasok sa kanila na hindi ako sa iba yung kasi sa apo ko nakita yung kapatiran talaga. Yung tinatawag nating kapatiran, yung totoo talaga. Sa apo ko talaga nakita yung kaya siguro hindi katakataka yung parents ko naging ganun sila na minahal din nila yung apo. Na kung tutusin akala mo apo na rin sila eh. Ganon. Talaga lahat kahit yung mga brothers and sis, nanay, tatay din tawag nila sa parents ko. Talagang iba na sa bagay ngayon nakikita ko pa rin naman yung ganun eh sa mga iba. Kaya minsan pag nagpupunta kami sa mga brothers and sis na tinitreat talaga namin na magulang din namin sila. 'Di ba? Tsaka syempre, alam naman natin yung tama at mali. 'Di ba? Okay. Correct. So, Sis Jeff, kung halimbawa, kaharap mo yung younger self mo, yung 17 years old na Jeff Galang, pledgy. Ikaw yung lady. Magkaharap kayo. Eto yung pledgy. Ikaw yung lady. Anong Ano sasabihin mo? sasabihin mo? Paano mo i-endok yung 17 years old na Jeff Galang pledgy? Syempre tatanungin ko kung bakit siya pumasok, 'di ba? Sa bagay tayo naman lahat ng sinasagot natin wala lang 'di ba? May masabi ka lang sa mga sinasagot mo, hindi lahat ng sinasagot mo yun yun. Pero palagi kong sinasanong, ano ang maibibigay mo sa apo? 'Di ba? Pero sa experience ko kasi, 'di ba? Kasi yun tinanong din sa akin yun bakit ka pumasok? Ano maibibigay mo? 'Di ba? It's Ngayon, not what sa nakita apo ko nangyari sa akin, mas marami yung naibigay ng apo sa akin kaysa sa nakuha ko sa apo. Yeah. Hindi, totoo yun. Totoo yun. It's not what apo can do to you. It's Oo. what you can do to apo. Oo, 'di ba? Pero mas marami akong natutunan na nakuha, 'di ba? Maraming naitulong sa akin ng apo, sa totoo lang. Okay. Yun. But anyway, bago tayo mag-final thoughts, sis, tanungin muna natin, medyo i-lighten up natin si Sis Jeff. Eto, may tatanong lang ako sa'yo, sis. Guilty or not guilty? Ha? Isang lang, mamimili ka, guilty or not guilty. Nakapag, ano ba to? May tinakbuhan ka na bang traffic enforcer dati? Ako? Oo. Nung nagda-drive ka? O ano? Guilty or Wala not pa. guilty? Not guilty. Not guilty. Okay. Takot ka ba sa daga? Hindi Guilty or naman. not guilty? Not guilty. Oh. Ikaw na, Clem. Hindi ko na, wala pa ako napapag-guilty. Mag-isip ka. Ako naman sis, imbes na guilty or not guilty, ang tanong ko, buhay probinsya o buhay syudad? Anong pipiliin mo? Pero pag once tumatanda ka pala, parang masarap yung nasa probinsya.
Di ba? Kaya lang Ah, pag dito sa syudad, mas masaya kasi maraming apo-apo, di ba? okay. Teka, babawi ako. Medyo sablay yung tinanong ko sa kanya. Ano yung huling kantang nagpaibig sa'yo? Sige nga. Huling kanta. No explanation needed. Ano yung huling kantang nagpaibig sa'yo? Sige. When I Sige. met you. Ano? When I met you. Oh, When okay. I met you? Till I met Oo, you. Till I met you or when? when I... When? When? Sa Apo Hiking yon. Pero yung version, hindi yung version ng Apo ang gusto ko. Bak, kita mo, Clem, ang bilis sumagot. May version pa, may version. Oh, oh, oh. Ikaw na, Clem. Mahala ka na. Ano ba yan? Kapag in love life, ha? Oh, syempre, yung para good vibes. Actually, wala na akong tanong, wala na. Madami na ako napulot. Oh, Pero tama yun. hahanapin ko yan. Hahanapin ko yung When I Met You na yan. Hindi, anong Oo. version? Anong version? Justin Vasquez. Ano? Justin Justin Vasquez. Vasquez. Justin. Pinoy, Ja- Australian Pinoy. Oh, okay. Justin Vasquez ba yan, sis? Oo. Okay. Hanggang Justin Bieber lang kami. Di ba? Okay. But anyway, maraming salamat sa iyo, sister, for your time. Talagang we Pleasure. appreciate it. Yun. Dito po nagtatapos ang ating coffee break. Ako po muli si Brother No Words, No Pressure. Ako naman po si Sis Clement at nagpapasalamat po kami kay Sis Aga kasi dahil sa kanya meron kaming ganito. Kaya thank you. Sis Jeff, Thank maraming you, salamat thank you. ulit. Alam kong Thank struggle you sa sa inyo. inyo. Busy Thank kayo. you. Pero thank you. Thank you. Oh, thank you. Lagi po nating tatandaan, Pulutin itapon natin ang tama. ng mali. Yan. Tama. Puso nga po. Gusto nga po, dugong Dugong baste. baste. Maraming salamat po. Please like and subscribe. Para sa members, mula sa mga elders. Yo, coffee break laging tandaan.